Naranasan nyo na po ba na malagay sa alanganin ang inyong buhay? Naranasan nyo na po ba na kayo'y natakot na mamatay? Meron ba ditong takot mamatay? Yan, may nagtas ng kamay. Takot akong mamatay, pastor. Di ba? So, maganda na yung umaamin. Wala yata ritong hindi takot mamatay. Amen ba mga kapatid? Lahat tayo may takot sa kamatayan. Yan. So, ating po pag-aralan, actually, ito pong binasa nating talata mga kapatid ay hango po ito sa aklat ng Genesis. Ang ibig sabihin ng Genesis, mga kapatid, ay the beginning of all things. Genesis is the beginning of all things. Sabi rito, the first book of the Bible, Genesis is the first book of the Bible, and Torah. Yung pong word na Torah ay Biblia po yan ng mga Jewish. At sabi rito, outlines, beginnings, creation, the fall of man, or the fall of humanity, the flood, in the origin of nations. So makikita po natin sa Book of Genesis, mga kapatid, yung sa Bible po ng mga Jewish, makikita natin na ang Book of Genesis ay nandoon lahat, nagsimula ang lahat ng bagay. All the creations, visible and invisible. Kaya sabi sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning was, sabi rito, in the beginning God created the heavens and the earth. Who created the heavens and the earth? God. Ibig sabihin, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang ibig sabihin ng in the beginning, mga kapatid, in arche, sabi sa Greek language, all things came from what? Hindi all things came from nothing. All things came from God. Lahat ng bagay nagsimula sa Diyos. Can you say amen? Ang lahat ng bagay nag-start sa Panginoon, nagsimula kay Lord, lahat ng bagay. When God spoke, nung sinabi ng Panginoon, let there be light, nagkaroon ng liwanag. Saan galing ang liwanag? Galing sa Diyos. Nung sinabi ng Panginoon, let there be dry land, nagkaroon ng dry land. Nagkaroon ng galaxy, nagkaroon ng mga planeta, mga kapatid. Lahat ng yan galing sa Diyos. Gaano kalaki si Lord? Napakalaki ni Lord. And sabi ng banal na kasulatan, the heavens is my throne and the earth is my footstool. Isaiah chapter 66. The heavens is my throne and the earth is my footstool. Ang lahat ng bagay, mga kapatid, ay nanggaling sa Diyos. All things, sabi nga ni Jesus Christ, all things came into being, and apart from Him, nothing came into being that has come unto being. So ang Genesis ay foundation siya ng lahat ng doctrines, foundation siya of your faith, foundation siya, mga kapatid, ng history, ang Book of Genesis. Diyan din po sa Book of Genesis, nag-origin yung pong lahat ng bansa. All nations. Sa Book of Genesis din po, kapatid. Kaya ang bansang Pilipinas, ang naglikha ng bansang Pilipinas ay ang Diyos mismo. Can you say amen? Yan. May pag-asa ba ang Pilipinas? May pag-asa ang Pilipinas? Amen. Huwag nating ibigay ang pag-asa, ilagay ang pag-asa ng bansang Pilipinas sa mga politician na mga kurakot. Ilagay natin ang bansang Pilipinas, mga kapatid, sa kamay ng Panginoon. With God, nothing is impossible. Amen? Yan. Nasabi rito, mga kapatid, sa ating binasang talata, the first structure from verse 1 hanggang verse 2, Abraham went to Gerar. Si Abraham, when God called Abraham, nang tinawag ng Panginoon si Abraham, mga kapatid, from Ur, sabi ng Panginoon, lumipat ka ng isang lugar, Abraham. Mag-abroad ka. Kaya alam niyo po yung pag-abroad, noon pa po nangyayari. Amen po ba? Sa mga nang ibang bansa, noon pa po nangyayari. Sino na rito may experience na
ng ibang bansa na para magtrabaho. Taas nga po ang kamay. Wow, ang dami, oh. Ang dami. Masarap po ba sa ibang bansa? Masarap po? Oo. May time na masarap, may time na mahirap. Yung mga nandito sa Pilipinas na naiwang pamilya, masarap ba na may kamag-anak na abroad? Masarap, pastor. Pag hingi kami ng tablet, nagbibigay ka agad. Hingi kami computer, nandyan ka agad. May padala pang bayan boxes, di ba, Pastor Rani? Balikbayan. Oo. So, grabe po, di ba? Pero sa totoo lang, mahirap po mag-abroad. Kasi malayo ka sa family, ang hirap po. Si Abraham, sabi ng Panginoon kay Abraham, Genesis chapter 12, Abraham, pumunta ka sa Gerar. Iwanan mo yung Ur. So si Abraham, kapatid, sumunod sa Panginoon. Bagamat si Abraham ay mayaman nung siya tawagin ng Panginoon. Mayroon na siyang 300 na tauhan. Imagine niyo po, mayroon siyang 300 plus na tauhan. Kasama yung kanyang mga katulong. Kaya yung kanyang pamangkin si Lot, hindi po talaga humihiwalay kay Abraham. Ang pangako ng Lord kay Abraham, ano pangako ng Lord kay Abraham? Pararamihin ko ang iyong mga anak. Ano pangako ng Lord kay Abraham? Magkakaroon siya ng children. Bagamat matanda na si Abraham, imposible na siya magkaanak. But the promise of God to Abraham, magkakaroon ka ng children. Pangalawa, anong promise ng Lord kay Abraham? Magkakaroon ka ng lupain. O sinong ayaw mag-abroad? Ang pangako pag ikaw ay mag-abroad, mabibili mo ang kulinas. Ang ganda Yeah. Kaya marami nag-iibang bansa. Makakabili ka ng lupain. Magkakaroon ka, Abraham, ng lupain, ng land. Ano pa? And I will make your descendants, I will make your name great. Magiging bantog ka, Abraham. And I will make your descendants a great nation in the world. Maganda ba ang pangako ng Lord kay Abraham? Maganda ba ang pangako ng Lord kay Abraham? Maganda ang pangako ng Lord kay Abraham. Now, si Abraham, sabi sa verse 1 and 2, look at your Bible, mga kapatid. Genesis chapter 20, from Abraham, sabi rito, from there, Abraham journeyed toward the territory of the Negev and lived between Kadesh in Shur, and he journeyed in Gerar. And Abraham said of Sarah, his wife, she is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Mahirap mang ibang bansa. Si Abraham nalagay sa alanganin. Sabi ni Abraham, sweetheart, kay Sarah. Pangalan ng kanyang sweetheart ay, sino po? Si Sarah. Yung Sarah natin dito, wala pang Abraham, no? Magkakaroon ka anak. Sabi ng Lord sabi ni Abraham kay Sarah, sweetheart, usap tayo. Pag may nagtanong sa'yo kung sino ka, huwag mong sabihing asawa kita. Mga babae makinig. Mga asawang babae, sabihin mo lang na magkapatid tayo. Kasi baka ako'y patayin Kasi pag nalaman, yung mga hari kasi nung araw, pag nalaman na mayroong magandang babae dyan, kukunin agad ng mga hari nung araw yan. At kanyang ituturing na asawa. Kaya si Abraham takot mamatay. Kasi, sweetheart, ang ganda mo Sabi ni Abraham kay Sarah, ang ganda mo, sweetheart. Pero ang edad ni Sarah dito, mga 70-year-old na, kapatid. O ganun kalupit ang mga Israelita. Magaganda para mga Pilipina. Amen ba, mga kapatid? Sino naniniwala mga Pilipina magaganda? Ang taas nga ang kamay ng mga Pilipina. Ayan. Naniniwala ba kayo mga ganda? Parang hina ng amen ninyo. Yan. Alam niyo po, tayo na may nabiyayaan ng Panginoon, nakapunta ko na iba't iba rin mga lugar sa Asia. Nakita ko po, nakumpara ko po, na mas magaganda ang mga Pilipina kaysa sa mga Koreans. Kaysa sa mga Vietnamese. Kaysa sa mga Taiwanese. Magaganda po ang mga Pilipina. Si Sarah, sobrang ganda po niya. Sa sobrang ganda ni Sarah, natakot na si Abraham. Sabi ni Abraham, sabihin mo hindi tayo mag-asawa. Kasi baka patayin ako
Ang hirap din magkaasawa ng takot. Di ba, Sister Clay? Kung gawin kayo sa'yo ni Pastor Edmar yan, sweetheart, baka patayin ako, sweetheart. Sabihin mo lang hindi tayo mag-asawa, sweetheart. Imagine mo si Abraham, payag si Abraham na halayin yung kanyang asawa ng ibang lalaki, wag lang siyang mamatay. Okay, may kapalpakan to si Abraham eh. May kapalpakan din si Abraham. Takot mamatay, di bali mapahamak ang kanyang asawa. Mga asawang babae, papayag ba kayo niyan? Diba? Atinina, papayag ka, Atinina? Hindi siya Atinina papayag, Pastor Boy. Hindi papayag. Kahit sino pang hari, Atinina, di ba? Kahit sino pang hari. Si Abraham, ganun. Payag siya. Amen nangyari, mga kapatid. Verse 3 to 7, God spoke to King Abimelech. Si Lord ay nangusap kay King Abimelech. Verse 3 to verse 7. Sabi ng Lord kay King Abimelech, actually, ito pa lang si King Abimelech ay iba po ito sa Abimelech na anak ni Gideon. Sa Abimelech na binanggit dito ay king siya ng Palestine. Wala pa namang Israel sa panahon na yon. Hari siya ng Palestine. At siya po ay mayroong influence, kapatid, sa pagkilala sa Diyos ni Abraham. Mayroon siyang idea na mayroong totoong Diyos ang daigdig. Wala pang Israel nung araw. Kasi nagkaroon lang ng Israel nung araw sa panahon po ni Jacob, mga kapatid. Sabi ng Lord kay Abimelech, hari po ng Philistine, sabi rito, verse 3, but God came to Abimelech in a dream by night, and said to him, behold, you are dead man because of the woman whom you have taken, for she is a man's wife. Now Abimelech had not approached her, so he said, Lord, will you kill an innocent people? Did he not himself say to me, she is my sister? And she herself said, he is my brother. In the integrity of my heart and the innocence of my hands have done this. Verse 6, then God said to him in the dream, yes, I know that you have done this in the integrity of your heart. And it was, I kept you from sinning against me. Therefore, I did not let you touch her. Now then he returned the man's wife, for he is a prophet, so that he will pray for you and you shall live. But if you do not return her, know that you shall surely die, you in all you who are yours. Alam niyo si Lord nangungusap siya kahit sa panaginip. Nung kunin na ni Abimelech si Sarah, kasi sobrang ganda ni Sarah, halika na, sa akin ka na. Sabi ng hari. Nung matulog si Abimelech, kapatid, itong si Abimelech, nagkaroon siya ng panaginip, nangusap sa kanya si Lord. Anong pangungusap sa kanya ni Lord? Hoy, Abimelech, tigilan mo yan. Isauli mo yan, yung babaeng yan. Kasi yung babaeng yan, mayroon ng asawa yan. At ang asawa niyan, propeta. Pag hindi mo binalik yan, mamamatay ka at ang lahat ng kasama mo sa iyong kaharian ay mamamatay. Alam nyo, ayaw ng Lord yung kumukuha ka ng ibang asawa. Ayaw ng Lord yun. May asawa ka na, kukuha ka pa ng ibang asawa. Kaya Brother Reynald, talagang siya na lang talaga, bro. Di ba, bro? Sa mga lalaki pong may asawa na dito, huwag po kayong kumuha ng babae na may asawa na. Kung kayo'y nagkapagpakasal na, diyan na kayo mamamatay. Amen po ba? Amen po ba? Oo. Eh, pastor, parang hindi ko na kayang mabuhay na kasama siya. Magtiis ka. Pinakasalan mo yan. Yes.
Pastor, mabaho ang kilikili niya. Abay, biglahan mo ng Rexona. Pahiran mo ng mga tawas para bumango. Pasensya ka, asawa mo yan. Pastor, bungal na. Dilagyan mo ng pusteso. Lahat naman may mga pamamaraan. Amen ba? Ayaw ng Diyos na kumuha ka ng babae na may asawa. Kaya mga singles, mga katatayan, mag-stick to one po kayo. Huwag gayahin si Abimelech. Siya'y hari, pag may nakita magandang babae, kukunin. Huwag ganon. Pakisabi nga sa katabi mo, sa katabing lalaki, huwag ganon. Si Abimelech may kalukuhan din bilang hari. Bagamat kultura nila yon na pwede magparami ng babae. Pero mapalad din yung mga naging balo na nakapag-asawa ulit. Mapalad eh. Di ba, Kuya Piping? Mapalad bro eh. Alam, palagi ko kinukongratulate yan. Sabi ko, congratulations Kuya Piping. Nagkaroon ka ng 2 asawa pero legal. Nawala yung una, pinalitan ng iba. Pero kasal sila kapatid. Parehas kasal. Oo. Pero huwag nyo naman pong patayin agad. Buhay pa eh. Oo. Kaya si Pastora Estela, maganda ang ngiti kasi dalaga na ulit. Di ba? Oo, si Pastora Ning, lalo, mga dalaga na. Nire-recommenda ko po sila sa inyo. Yung mga singles. Kaya Brother Jonas, may pag-asa ka, anak. Hindi, binibiro ko kasi si Brother Jonas. Sabi ko, bro, i-consider mo rin yung mga balo natin sa church. Maganda biroan namin yan. Sa bahay kasi natutulog yan eh. Walang kwentang hari din si Abimelech. Kumukuha ng ibang babae. Tapos, ito naman si Sarah, wala rin ginawa. Hindi pa pwede yan Gusto rin ni Sarah. Pumayag din si Sarah. Iniisip siguro niya, hari kaya ito. Yan ang masama, kapatid. Yung ipagpalit ka na sa hari. Masakit yan. Kapag alam niyo po, pag binasa niyo po yung talata, akala niyo po, napaka-plain lang niya, pero pag tinignan niyo po, ilagay niyo po sa sariling buhay yan, naku, grabe po ang nangyayari niya. Imagine niyo po, sa katauhan ni Abraham, ang hirap nun, yung asawa mo may katabi ng iba. Tapos sa katauhan naman ni Sarah, pumayag din siya. Wala siyang magawa, pumayag si Abraham eh. May kalukuhan talaga to si Sarah eh. Nung malungkot si Abraham, sabi ni Sarah, wag ka na malungkot, sweetheart. Nakita mo yung katulong natin, ang ganda ng legs. Tabihan mo na. May kalukuhan din talaga to si Sarah. Mabuti na lang maunawain si Lord. Amen? Mabuti maunawain si Lord. Sabi rito, verse 3-7, God spoke to King Abimelech. Sabi ng Lord kay Abimelech, Abimelech, tigilan mo yan. Yung babae na nakuha mo, may asawa yan. At ang asawa niyan, propeta yan. Ibalik mo yan. Ayaw ng Lord na ganun, kapatid. Ayaw ng Lord ng pangangalo niya. Ibalik mo yan. Pag hindi mo binalik yan, ano mangyari? Mamamatay ka at mamamatay ang lahat dito sa iyong kaharian. Anong kabayaran ng kasalanan? Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Sa una, mag-i-enjoy ka. Mag-i-enjoy ka sa una. Si King David, nung siya nagkasala kay Bathsheba, nakita ni King David, ang ganda ni Bathsheba. Pero may asawa na si Bathsheba. Asawa niya, general. General niya mismo. Si Uriah. Pinakuha ni King David si Bathsheba. Na-enjoy ni King David nung una. Pero nung huli, kapatid, tinarget na siya ng kanyang anak. Sinong gustong pumatay? Yung kanyang anak na panganay. Anong dulo ng kasalanan? Kabayaran ay kamatayan. Kaya pag sabi sa katabi mo, mag-ingat ka. Nag-ingat ka. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa una, pwede ka mag-enjoy. Sa dulo, kapahamakan. Verse 8, mga kapatid, hanggang verse 8 hanggang verse 13,
God delivers His people from fear. Anong ginawa ng Panginoon yan, mga kapatid? Sabi sa verse 8. Tingnan niyo po ang inyong mga talata. Sabi rito sa verse 8. So Abimelech rose early in the morning and called all his servants and told them all these things. And the men were very much afraid. Talagang natakot ang lahat ng mga tao na naroon. Verse 9. Then Abimelech called Abraham and said to him, "What have you done to us? And how have I sinned against you, that you have brought on me in my kingdom a great sin? You have done to me sabi nito, you have done to me things that ought not to be done." And Abimelech said to Abraham, "What did you see that you did these things? Bakit mo ginawa ito sa akin?" Abraham said, "I did it because I thought there is no fear of God at all in this place, and they will kill me because of my wife." Grabe ang dahilan ni Abraham, no? Sabi ni Abraham, naisip ko to kasi iniisip ko sa lugar na ito, mayroong may takot sa Diyos dito. At kaya akong patayin dito dahil sa asawa kong maganda. Parang inunahan na niya si Lord. Hindi niya alam na ang Diyos, mga kapatid, may mga tao yan sa lahat ng lugar. Amen? Imagine nyo, magkaroon ba naman ng hari doon, yung hari na yung mananampalataya pala yun. Kinakausap pala siya ng Diyos, kapatid. Yan ang inuunahan ng Diyos. Inunahan ni Abraham ang Diyos, kapatid, sa gagawin ng Panginoon. Sabi ng Abimelech, ba't mo ginawa sa akin to? Grabing kasalanan ito. Verse 12, "Besides, she is indeed my sister, the daughter of my father, though not the daughter of my mother, and she became my wife." Step-sister sila, kapatid. Si Sarah at saka si Abraham. Sa ibang, sinearch ko ito, kapatid, sa iba, sabi, anak ito ng tatay ni Abraham sa ibang babae. O parang step-sister niya, si Sarah. Sabi ni Abraham, di naman ako nagsinungaling. Sister ko talaga siya. Hindi yan daughter ng nanay ko. Step-sister ko siya. Napangasawa ko nga. Kasi nung araw, inaalaw nung araw na pwedeng mag-asawa, magkapatid. Sa panahon hindi pa marami masyado ang tao sa Israel. Ganun, kapatid, o mga tao nung araw sa kila Abraham. Sa mga patriarchs, nangyayari yan. Sister ko talaga yan. Mga step-sister ko yan, sabi ni Abraham. So ano sabi ni Abimelech, mga kapatid? "And when God caused me to wander from my father's house, I said to her, 'This is the kindness you must do to me. At every place to which we come, say to me, He is my brother." Sabi rito, siya talaga ay step-sister ni Abraham. Verse 14, "Then Abimelech took sheep and oxen and male servants in Sarah's wife to him. And Abimelech said, 'Before my land is before you dwell, where it places you.'" Ang ginawa ni Abraham, kapatid, sabi diyan, ang ni Abimelech, kumuha siya ng mga animals, ng oxen, kumuha siya ng mga silvers, kumuha siya ng mga pilak, kapatid, ng pera, lahat. Pati yung lupain, sabi ni Abimelech, Abraham, kasi sabi ng Lord kay Abraham, kay Abimelech, siya ang magpipray over sa inyo at gagaling kayo. Ang propetang yan, si Abraham, siya ang magpipray over sa inyo. Ang ginawa ni Abimelech, mga kapatid, ay kumuha siya ng mga animals, blinis si Abraham, kumuha ng silver o ng mga pilak, binili si Abraham, at sabi ni Abimelech, "Nakita mo yung lupain na yan, Abraham? Akin yan, gusto mong tumira kahit saan dyan, pwede kang tumira, Abraham." May blessing ba si Lord? May blessing ba si Lord? Pag lumayo ka sa kasalanan, pag nagsasabi ka ng katotohanan, may blessing sa iyo ang Panginoon. Palakpakan niya natin si Lord. May blessing. Verse 8 to 13, sabi dyan, mga kapatid, God delivers His people from fear, na wala ang takot ni Abraham, kasi nalaman ni Abraham na may mananampalataya sa lugar na yun, ang hari mismo. Verse 14 to 16, God blessed Abraham and Sarah. 14 to 16, mga kapatid.
Paano blines ng Lord si Abraham? Verse 14 to 16, sabi rito. Verse 14, and Abimelech took sheep and oxen and male servants and female servants and gave them to Abraham. Grabe po, no? Pati yung mga katulong ng hari, katulong na babae, katulong na lalaki, binigay kay Abraham. Maglingkod kay Abraham. Sabi rito, in return, Sarah his wife to him, and Abimelech said, behold, my land is before you, dwell where it pleases you. Verse 16, to Sarah he said, behold, I have given your brother 1,000 pieces of silver. Grabe pong kayabanan nito. It is a sign of your innocence in the eyes of all who are with you. And before everyone, you are vindicated. Kaya paglingkod ka ng Lord, nalagay ka man sa alanganing sitwasyon, i-vindicate ka ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? May kapalpakan ka man, sasabahan ka pa rin ni Lord. Nalagay si Abraham sa alanganin, pwede na silang patayin kapatid, kinatakot siya. Na-compromise man si Abraham, pero nagsabi si Abraham ng buong katotohanan sa hari, na-bless ang hari, natuwa ang hari kapatid, bless si Abraham. Anong klaseng blessing? Bless si Abraham, may mga katulong na binigay kay Abraham para maglingkod kay Abraham. Ano pa po? Binigyan si Abraham ng land na para tirahan. Ano pang ibinigay? Nagbigay pa si Lord sa kanila, ang hari, nagbigay pa ng silver or pilak. Yan ang ginagamit na lang noong araw sa pakikipagnegosyo. Sa trading, kapatid, yung pilak. Mabuti ba si Lord kay Abraham? Mabuti si Lord sa kay Abraham? Ano naman po ginawa ni Abraham sa hari? Verse 17 to verse 18, ang sabi rito, Abraham prayed for deliverance of the people in Gerar. Ito po yung trabaho ng isang propeta, trabaho ng isang pastor na si Abraham. Then Abraham prayed to God and God healed Abimelech. Sinong pinagaling? Sinong pinagaling? Ang hari. Kanino si Abraham nagpray? Kanino nagpray si Abraham? Sa Diyos. Si Lord ba manggagamot? Si Lord ba manggagamot? Amen. Sabi rito, then Abraham prayed to God and God healed Abimelech. And also healed his wife and female slaves so that they bore children. For the Lord, verse 18, for the Lord had closed all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. Grabe yung sumpa pala sa palasyo ni Abimelech. Lahat ng kanyang bahay bata, ng kanyang mga katulong kapatid, nagsara. Ayaw magbigay ng baby. Siyempre, pag wala nang nanganganak, ano na mangyayari sa kaharian? Ano mangyayari sa kaharian? Wala nang tagapagmana. Pati si Abimelech, mga kapatid, may sakit. Pinagaling ng Diyos si Abimelech. Hindi lang si Abimelech ang pinagaling, pati yung kanyang mga katulong, pinagaling ng Panginoon. Palapakan nga natin sila. Imagine niyo po, from the book of Genesis down to our generations, God never changes. If He is our great healer, sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moses, sa panahon ng mga propeta, sa panahon ng mga disciples, sa panahon ng early church, up until now, God will do great things, miracles, signs, and wonders into your life. Meron ka bang sakit, mga kapatid? Kaya kang pagalingin ni Lord. Pastor, meron akong cancer, kaya kang pagalingin ni Lord. Amen ba, mga kapatid? Meron nga tayong kapatiran, stage 4 na yung cancer. Tumawag sa akin minsan, madaling araw, Pastor, hingi po ako ng prayer request. Bakit kapatid? Kamamanggagawa natin to taga GCA Grisville at taga GCA Towerville. Bakit kapatid? Sabi niya, Pas, na-diagnose po ako. Meron akong breast cancer. Stage 4 na po. Sabi ko, wow, praise the Lord. Sabi niya, Pas, ayaw ko pang mamatay. Sabi ko, ayaw rin ng Lord na mamatay ka. Amen? Bata ka pa. Malilit pa mga anak mo. Ayaw din ng Lord na mamatay ka.
Nag-pray kami mga kapatid. Sabi niya, Pas, huwag niyo na pong i-announce sa early morning devotion. Lihim na lang po, Pas. Alam niyo po nung nakaraan, nag-message po siya kay Ate Lisa, nag-message din po siya sa akin, kompleto, magaling na po siya. With God, nothing is impossible. Naniniwala ba kayo manggagamot si Lord? Siya isang magaling na doktor, siya isang magaling na physician. God never change. Kung si Kristo noon nagpapagaling, sa panahon ni Abraham, nagpapagaling ang Diyos, kapatid. Sa panahon natin ngayon, siya'y nagpapagaling. Anong mayroon kang kasakit, kapatid? Ako po, nagkaroon ako ng sciatica. Sabi ko, bakit kaya yung binti ko parang nakukuryente, pero wala namang sakit nung una. Kalaunan, sumakit na yung balakang ko, mga kapatid. Tapos yung sakit, bumababa na hanggang dito na, para may naipit na ugat. Ang tindi na talaga. Sabi ko, ano kayong gagawin ko rito? Ang dami ko na mga hilot center na pinuntahan. Yes, mga hilot center. Dami ko na pinuntahan, kapatid. Punta Santa Maria, napunta sa Caloocan. Grabe, talagang inunat pa yung mga buto ko, pinatunog yung mga buto ko, mga kapatid. Pag uwi ko, parang lumala pa. Takot, pambira, parang lumala . Oo, pag nakatayo akong ganyan, ilang segundo lang, kapatid, ilang minuto lang, talagang gusto ko nang umupo. Ay, alam ni Ate Lisa yan, pag kami namimili, mga kapatid, uupo talaga ako. Sabi ko, teka lang, upo muna ako. Sabi ko, Lord, hindi na kaya to. Ang dami ko na pong ininom na gamot, kapatid. Eh, prayer lang pala. Sineryoso ko na si Lord. Sabi ko, Lord, paano ako makapunta sa gawain mo? Kung ito hindi ito gumaling. Ang dami mo naman pinagaling. Ang dami mong pinagaling. Ba't ako hindi mo mapagaling-galing? Alisin mo na yan, Lord. Ano ba yan? Ganyan na ako makipag-usap kay Lord, mga kapatid, para akong baliw. Mag-isa. Ano ba yan, Lord? Pagalingin mo na to. Alam niyo po, isang araw ako'y natulog. Kinabukasan, pagising ko, wala na siya. Sabi ko, Lord, ang galing mo naman. Hindi ka talaga nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Amen ba, mga kapatid? Totally, wala na akong sciatica. Palapakan natin si Lord. Talo lang kami doon sa team building, Pastor. Lumaban ako nung habulan na ganyan na nakaupo. Pinaalala sa akin na, Lord, oy, may sciatica ka. Baka bumalik. Tumayo agad ako. Di bali na matalo. Bawi tayo, Brother JR. Mga kapatid, grabe po ang Panginoon. He never changed. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakain. Sabi ni Pastor Aning, akala ko katapusan ko na noong Tuesday. Hindi pa, Pastor Aning. Hindi pa tapos. Hindi pa nagawa ang kabaong para sa iyo. Yung materialis, wala pa. Hindi pa buo ang langit, ang mansion mo sa langit. Magsasama pa. Marami pa tayong gagawin. Amen? Yan. Ano ba ang prayer ninyo? Umabot kayo ng 100 years sa daigdig? I-request ninyo kay Lord. Kaya ako, request ko kay Pastor Boy, umabot kayo ng 100-year-old. Kaya mga senior citizen, pinagbawalan ko na rin po mag-house to house para humaba ang buhay. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Now, ano po ang ating makikita dito sa talata, kapatid? Ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Diyos? Meron pong apat na ginawa ang Diyos dito sa talatang binasa natin. Ang una po, sabi sa verse 3-7, God provides His divine intervention for His people. But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, Behold, you are dead man, because the woman you have taken for she is a man's wife. Mga kapatid, sabi rito, He intervenes for the sanctity of marriage. Nag-intervene si Lord na magitan ng Panginoon. Hindi niya pinahintulutan na magkasala si Sarah, magkasala si Abraham, at magkasala si Abimelech. God intervenes. Mga kapatid, He intervenes para hindi magkasala si Sarah, hindi magkasala si Abraham, hindi magkasala si Abimelech. He intervened for sanctity of marriage. Ang marriage po ay sanctity po yan. Meron pong kabanalan yan sa harapan ng Lord. Amen, mga kapatid? Kaya sa mga nag-asawa po, kapatid, panatilihin nyo pong ang inyong pagsasama ay mayroong sanctification sa harapan ng ating Panginoon. Amen po?
Kahit sino pang haliparot ang tumukso sa inyo. Di ba, bro? Kahit sino pang haliparot. Walang mas maganda kaysa sa asawa mo. That's the reality. Kayo namang mga babae, huwag naman kayong selos ng selos sa amin. Oo. Kayo na talaga yung pinakamaganda. Imagine niyo po, kayo ang pinakasalan, kayo talaga ang pinakamaganda. Kayo doon sa mag-aasawa pa lang, may mga kasintahan, kung natiyak niyo na po na yan ang pinakamaganda, yan na po ang pakasalan ninyo. Amen? Pero pag napakasalan niyo na po, manatili pong mayroon pong sanctity sa harapan ng Panginoon. He intervenes for the sanctity of marriage, mga kapatid. Pangalawa, He intervenes for the protection of His people from sinning. Para hindi magkasala, kapatid. Nag-intervene si Lord para hindi magkasala. Bakit ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? He intervenes for the salvation of His people from death. Kasi pag nagkasala, ang kabayaran ay kamatayan. Imagine mo yung sumpa, hindi na nga sila mga anak, mga kapatid. Sinumpa ng Lord. Yung mga katulong, kasama po, sila Abimelech. Pangalawa, kapatid, na dapat natin tandaan, God provides a divine deliverance for His people from fear. Abraham said, I did it because I thought there is no fear of God all in this place. And they will kill me because of my wife, deliverance from fear of death. Kaya kung may takot ka sa kamatayan, kapatid, si Abraham, nawala yung kanyang takot. Inalis ng Lord ang takot ni Abraham nung malaman ni Abraham na mayroon palang mananampalataya sa lugar na yon. At ang mananampalataya ay yung hari mismo. Kaya maalis ang takot mo sa kamatayan pag nalaman mo na mayroong mananampalataya sa lugar na yan, hindi ka mapapahamak. Amen ba, mga kapatid? Malaman mo na ang Diyos nangusap sa hari, hindi na po natakot si Abraham. Nagsabi na siya ng buong katotohanan, kapatid. Kaya mayroon pong deliverance from fear. Meron ka bang kinakatakutan ngayon? Bukod sa kamatayan? Bukod sa misis mo, meron ka bang kinakatakutan? Gusto ko yung tawan ni Pastor Chowa eh. Bukod sa misis, meron ka ba bang kinakatakutan? Ang iba takot na takot, ano nang mangyayari? Nung nakaraan, nagkaroon din ako ng takot nung magkagera. Sabi ko, parang pandemic ulit. Nag-message ako sa mga kapatiran. Mabuti walang pumatol sa akin. Nag-message ako sa mga kapatiran. Bumili na kayo ng bigas. Baka mawalan tayo ng bigas. Nagkaroon ako ng takot. Buti walang pumatol sa takot ko. Baka inisip na mga kapatiran, ano ba nangyari kay Pastor? Pinabibili na tayo ng bigas. Pero mga kapatid, talaga pong matatakot ka na kung ano mangyayari sa daigdig. Pero kung alam mong kasama mo si Lord, wala pong imposible sa Diyos. Ang takot mo, aalisin ng Lord. Amen! Ang takot mo sa kamatayan, aalisin ng Panginoon. Ang takot mo sa sakit, aalisin ng Panginoon. Ang takot mo sa kapwa-tao, aalisin ng Panginoon. Ang takot mo sa future, aalisin ng Panginoon. Bakit? Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. He is the God of deliverance. Can you say amen? He is the God of deliverance, mga kapatid. Pangatlo, God provides great blessing for His people. Verse 14 to 16. Anong klaseng blessing? Land, katulong, silver, mga animals, mga kapatid, material blessing, financial blessings. Nag-provide si Lord ng blessing kay Abraham at kay Sarah. Kaya kung si Lord, kaya niyang magbigay ng protection mula sa kasalanan, kaya niyang magbigay ng protection mula sa kamatayan, kaya niya pong magbigay ng deliverance, kapatid, kaya rin po niyang magbigay ng pagpapala. Si Lord ang Diyos ng pagpapala. He is the owner of all things. He owns gold and silver. He owns the planet, kapatid. Walang imposible kay Lord. Amen po ba? Kaya ka ng Diyos pagyamanin, kapatid. Kaya ka ng Lord pagyamanin. Sa isang iglap lang, kaya ka ng Lord i-bless. Baka magulat ka. Sa susunod na panahon, mahihirapan ka na sa pagbibilang ng pera. Sa dami ng pera mo. Amen ba, mga kapatid? Yan. Pakisabi lang sa katabi mo, mamigay ka lang. Pakisabi nga, mamigay ka din. Diba?
Oo, sumuport ka sa gawain. Amen? Sumuport ka sa misyon. Oo. Maraming gustong yumaman pero ayaw naman magpagamit kay Lord. Ang iba yumayaman pero lumalayo sa gawain ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang ganyan. Baka sa susunod, makita na kitang milyonaryo ka na at milyonarya ka na, kapatid. Hindi ka na makikita dito. At madalas ka na makita sa cruise ship. May mga kapatiran kasi tayo nakakapag-cruise ship. Blessing ng Lord yan. May nanlibre. Blessing ng Lord yan. Pero wag naman sana pag ikay naging milyonaryo, wala ka ng panahon kay Lord. Amen? Saan nanggagaling ang blessing? Saan nanggagaling ang blessing? Kay Lord. Hallelujah. Wag mong iwanan ang Diyos dahil sa blessing. Kinakailangan na kay Lord ka. Kapatid, kasi si Lord ang pinanggagalingan ng blessings. Ang pera na uubos. Ang karangyaan, kumukupas. Ang mga anak, nagbabago. Pero ang Lord kailanman, sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God provides great blessing for His people. Si Abraham pinagpala ng Panginoon. Pang-apat at panghuli, God provides healing and deliverance for His people. Verse 17 to verse 18. Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, and also healed his wife and the female slaves, so that they bore children. For the Lord had closed all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah, Abraham's wife. Grabe mga kapatid, meron pong great deliverance, healing and deliverance. Kapag ang mga lingkod ng Lord na nanalangin, nakikinig si Lord. Amen? Kayo po ba'y nagpipray pa? Kailan kayo huling nagpray? Kailan kayo huling nagpray? Na kayo lumuluhod sa Panginoon? Kailan? Oo. Kailan umaga? Noong nakaraang taon? Oo. Kailan kayo nagpipray? Pag may pangangailangan? Kailan kayo nagpipray? Ang prayer po is pakikipag-communicate kay Lord. Huwag niyo pong pagsawaan ang pakikipag-communicate kay Lord. Mayroon tayong prayer meeting dito every Saturday. Alam niyo ba yon? May prayer meeting tayo every Saturday. Huwag niyo pong pagsawaan ang panalangin sapagkat si Lord tutugon lamang. Pakinggan niyo po. Si Lord tutugon lamang sa pananalangin. Wala siyang pahihintulutang blessing mula sa langit nang hindi pinapadaan ng Lord sa panalangin. Kaya anong ginawa ni Abraham? Anong ginawa ni Abraham? Abraham prayed to the Lord, to God. And God answers Abraham. Amen? Kapag nagpipray ka, si Lord tutugon. May sakit ka, ipanalangin mo, si Lord tutugon. Wala kang trabaho, magpray ka, si Lord tutugon, kapatid. Ang aking pamangkin, kwento ko lang sandali. Graduate siya ng IT. Kahit anong apply sa trabaho, hindi matanggap. Oo. Pamangkin ko po, anak ni Pastor Sam. Tawa ko, kapatid. Sabi ko, nak, sige, sasamahan kita sa pag-apply. Daming in-applyan, kapatid. Wala talagang tumatanggap. Kasi crisis nga din. Pinag-pray ko na siya, nilihans ko na siya in Jesus' name, Lord, makapagtrabaho tong pamangkin ko in Jesus' name. Nung aking pong naipag-pray, kapatid, sa totoo lang, kumilo si Lord. Mayroong kumpanyang sinaplayan. Tinuruan ko pa siya sa mga interview. Sabi ko, ganito gawin mo. Sir, kung tanggapin mo lang ako, sir, magiging loyal ako sa company mo. Sir, kahit walang sweldo, sir. Nasubukan nyo na yan? Ma-apply kayo, sabi nyo, kahit walang sweldo, alam nyo kung saan ko nakuha yan? Kay Kuya Fredo. Ayan, si Kuya Fredo na sa likod. Umaplayan siya ng Seaman. Hindi naman sa Seaman. Sabi niya, Lord, sir, tanggapin mo lang ako, sir. Kahit walang sweldo, sir. Tinanggap, pero hindi naman totoong walang sweldo. Pinasweldohan siya. Sabi ko sa pamangkin ko, sabihin mo, kahit walang sweldo, sir. Tatrabahuin ko yan, sir. Na pag-apply ng umaga, pinabalik ng alas 2, kinabukasan po, pinag-work na. Diba? Palapakan natin si Lord. Walang imposible kay Lord. Palapakan natin si Lord. Napakahina lang inyong palakpak. Sabi ni Pastor Derek, pag pumalakpak sa Diyos, yung palakpak na may tunog.
Si Lord ay buhay. Si Lord ay nakikinig. Si Lord ay tumutugon ng ating mga panalangin. Nagpipray ba kayo na magkaroon tayo ng lupa na malaki para sa church? Tutugon ba si Lord? Tutugon. Pero kulang po ang inyong panalangin kung hihingi lang kayo. Lord, bigyan mo kami ng lupa. Baguhin niyo po ang inyong prayer. Lord, bigay niyo po sa akin ng pagpapala. Ako po ang bibili ng lupa sa church. Ako ganun ang aking prayer. Amen ba mga kapatid? Mag-pray kayo, Lord. Ipadali mo sa akin ang blessings. At ako ang bibili ng lupa namin sa church. Gusto niyo magkaroon ng blessings? Manalangin kayo, kapatid. Manalangin po. Si Abraham nag-pray kay Lord. Tinugon ba ng Lord si Abraham? Tinugon ng Lord si Abraham. Kaya ating makikita rito, kapatid, meron 3 bagay na makikita natin dito sa talata kung sino si Lord. Ang sabi rito, He is the God of protection. God of protection, verse 4 to 6. God of provision, verse 14 to 16. He provides. God of deliverance and healing, verse 17 to verse 18. You need to trust and pray to God for healing and deliverance. He's the God of protection. He's the God of provision. He's the God of healing and deliverance. How great is our God? Amen ba mga kapatid? Gaano kadakila ang ating Diyos na sinasampalatayan? Gaano kadakila? Siya'y dakila pa sa hari. Dakila pa siya kay Abimelech. Dakila pa siya kay Abraham. Dakila pa siya kay Moses, sabi ng Hebrews. Siya ang Diyos na dakila. Natupad ba niya ang promise niya kay Abraham? Yes. Natupad niya ang promise kay Abraham. At ikaw mismo, sabi ng Romans chapter 11 to chapter 12, ikaw mismo, dahil kay Kristo, kalahi ka na ni Abraham. Therefore, kung kalahi ka ni Abraham dahil kay Kristo, meron kang karapatan tumawag sa Diyos ni Abraham, Lord, pagpalain mo kami. Lord, pagalingin mo ako. Pagalingin mo ang family ko. Pagalingin yung kapatid ko na may sakit. Lord, pagalingin mo po ang aming bansa. Meron kang kapangyarihan, karapatan na ipanalangin yon sapagkat anak ka mismo ng Diyos, kapatid. Kumusta ang buhay mo? Nawalan ka na ba ng pag-asa? Meron ka na bang matinding takot sa future? Sa buhay mo, ano nang mangyayari? Kapatid, inirekomenda ko po siya sa iyo ngayon. Aking inirekomenda ang Diyos ni Abraham sa buhay mo. Kailangan niyo po ang Diyos ni Abraham sa buhay. Amen ba mga kapatid? May problema ka ba sa family? Sa trabaho? Sa anak mo? Walang imposible sa Diyos ni Abraham. Because the God of Abraham is a great God. Kaya niyang magpagaling, kaya niyang mag-provide, kaya niyang magbigay ng deliverance sa iyo at sa akin. Amen po ba mga kapatid? Anong gagawin? Manampalataya po tayo kay Lord. Lumayo sa kasalanan, manampalataya sa Lord, magtiwala sa Diyos, manalangin tayo para kay Lord. Palapakan po natin ang ating Panginoong Kristo.